Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Ruth Rodriguez at Nico Mendoza. Mga tangay, ang oras, alas 11:36 ng tanghali. DYPR, Balita Tanghali. Magandang tanghali, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, araw ng Wednesday, December 22, 2021. Narito na ang mga pangunahing balita na dapat yung abangan ngayong tanghali sa DYPR Balita. Headlines. Rapid assessment na nasira ng bagyong Odette sa Puerto Princesa City, mahigit 281.3 million pesos na. Headlines. Ilang nasalanta ng bagyo sa northern Puerto Princesa, hindi pa rin naaabot ng tulong. Headlines. Water District, tuloy ang water service restoration ngayong araw. Headlines. 10 mula sa 16 na nawawala sa bayan ng Rojas na rescue na. Headlines. Mga bangka ng Sabang na binibiyaheng underground river. Halos 7 na lang ang itinira ni Odette sa halos 80 bangka na meron. Headlines. PDRRMO nanawagan sa mga may bangka sa lungsod na maring mahiram para ibiyahe ng Rojas. Headlines. Abangan ang detalye ng mga balitang yan makalipas ang ilang sandali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express Pera Padala. Boy, madto sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure ba? Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walay hassle. Ipalawan mo na. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Isang maligayang Pasko po sa ating lahat, mga kabarangay. Dumating na naman ang pinakahihintay nating panahon. Pasko na naman o kay tulin ng araw. Linya mula sa masayang awiting pamasko na muli nating maririnig. Subalit, tayo ay humaharap sa malaking hamon dulot ng pandemyang COVID-19. Isang pagsubok at isang pagkakataon upang alalayan ng ating kapwa. Higit ang mga dumaraan ngayon sa proseso ng paghilom, mga nawalan ng mahal nila sa buhay, mga nawalan ng hanap buhay at iba pang pagsubok. Masumpungan nawa nila ang tunay na pag-asa mula sa Panginoon. Mga kabarangay, mula sa iba't ibang tradisyon ng bawat pamilya hanggang sa masarap na pagkain, alalahanin natin ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Ang dakilang mensahe ng pagsilang ng Panginoong Hesus sa isang sabsaban, ito ay halimbawa ng pagbibigayan, pagpapakumbaba at ang pagsilbi sa kapwa. Magsilbi po tayong daluyan ng pag-asa at pagpapala ng Diyos. Ito po ang inyong lingkod, kinatawan ng 3 distrito ng lalawigan ng Palawan, Attorney Hill Cabarangay Jr. Acosta, kasama ng aking may bahay na si MM, ang aking 2 supling na si TG at Waki, ay bumabati ng isang maligaya, makabuluhan at ligtas na Pasko sa ating lahat, mga kabarangay. DYPR, Balita Tanghali. 21 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali sa pagpapatuloy ng ating mga balita, umabot na sa 281.3 million pesos ang inisal na assessment sa nasira ng bagyong Odette sa lungsod ng Puerto Princesa City. Sa report ng CDRRMO, ang 281.3 million pesos ay binubuo ng 150 million pesos ang halaga ng nasirang major roads at bridges sa lungsod, 84 million pesos sa mga government buildings and facilities sa lungsod, at 6,795,000 sa iba't ibang roads at structures ng syudad, at 33.5 million naman ang paid assessment damages sa livestock. Ito ay mula sa 54,472 na mga hayop na namatay. Itong DPWH natin nagkaroon ng assessment sa major roads and bridges in the city with total cost of damage na 157 million, no? At dito naman sa ibang buildings natin na pag-aari ng gobyerno ay merong 84 million, no?
At sa Office of the City Engineering, yung kanilang rapid estimate sa mga kalsada ay 6,795,000, no? Pero itong sa City Veterinary na mga bilang ng estimated cost ng mga livestock na namatay, no? Kasi 54,472 animal heads lahat ito, no? Siguro iba-iba nito, mga baka or ano, ay umaabot ng 33,506,400 pesos. Ayon kay City Information Officer Richard Ligad, sobrang nasalanta ng bagyong Odette ang mga barangay sa northern part ng Puerto Princesa, kagaya ng Langogan, Binduyan, Tanabag, San Rafael, Concepcion at Northeast Barangay ng Kabayugan na taga Binet at Buena Vista. Ang sitwasyon ho ng Puerto Princesa, no, dito sa Kabayanan, hindi ho tayo masyadong affected, no? Ang talagang durug-durug lang ng gusto itong North Barangays natin, ano? At maging itong ating barangay sa bahaging Kabayugan, no? Pababa. Pero yung talagang Langugan, Benduyan, Concepcion, Tanabag, talagang kung titingnan natin halos wipe out. Walang bahay ang makikita mong hindi naapektuhan. 7 dito ang na-identify na at 3 ang hindi pa. May 7 rin na nawawala. Ang 10 na nasawi, 2 sa Irawan, 4 sa Langogan, 1 sa Concepcion, 1 rin sa Binduyan, 1 sa Kabayugan at 1 rin sa Santa Cruz. Ang mga nawawala naman na 7, 2 sa Tagburos, 2 sa Binduyan, 1 sa Langogan at 2 sa Tanabag. Meron tayong total confirmed deaths ay 7, no? At yung unconfirmed, yung sinasabing unconfirmed kasi wala pang death certificate ay 3. So, 10, no? Na yun. At ang missing naman natin na nawawala na nireport ay 7. Tuloy-tuloy ang relief operation na isinasagawa ng CDRRMO. Marami pa rin kasi hanggang sa ngayon ang nasa evacuation center ng iba't ibang barangay sa Puerto Princesa City. Ongoing po, no? Patuloy yung relief operations natin at halos lahat ng barangay ay napasok na, no, ng ating mga food packs na nagdi-deliver ng na pinamamahagi, no, sa kautusan din ng ating alkalde Mayor Lucido Arbairon. Particular yung sa norte na nahirapan tayo ngayon narating na yon na padalahan na ng food pack. Ayan po ang panig ni CIO Richard Ligad. At sa ibang detalye ng balita, DYPR Balita. Ilang nasalanta ng bagyo sa northern Puerto Princesa, hindi pa rin naaabot ng tulong sa kasalukuyan. Ang detalye ng balita hatid ni Chris Barrientos. DYPR Balita. Chris. Marami pa rin mga residente ng lungsod ng Puerto Princesa, partikular na sa bahaging norte ng lungsod ang hindi pa rin naabot ng tulong mula sa city government. Ito mismo ang sinabi ni City Information Officer Richard Ligada. Ayon sa opisyal, ito ay dahil sa marami pa rin ang nasirang tulay, partikular na sa Barangay Concepcion, Langugan at maging ang Tanabag at San Rafael Bridge. Ito ang dahilan kung bakit hindi makalusot ang mga sasakyan ng pamahalaan para may hatid ang relief goods sa mga naapektuhan at nasalanta ng bagyong Odette sa northern part ng Puerto Princesa. Gayunpaman, sinabi ni Ligad na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga kinaukulan upang may maitawid na paunang tulong sa mga naapektuhan ng bagyong Odette. Sa ngayon, ay patuloy pa rin ang kanilang assessment at mga ginagawang pagtulong sa lahat na naapektuhan ng bagyong Odette sa lungsod ng Puerto Princesa. May mga sasakyan man sila o heavy equipments na magagamit para sa pagkukumpuni ng mga tulay, pero ito ay magtatagal pa rin kaya gumagawa sila ng ibang pamamaraan para makapaghatid ng ayuda at tulong sa mga nasalanta ng bagyong Odette sa mga barangay ng Langugan, Concepcion, Tanabag, San Rafael at maging sa Bakungan. Sinabi pa ni Ligad na patuloy namang nakaantabay ang city government sa iba pang mga maire-report sa kanila
sa mga naapektuhan ng bagyo. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Western Command, partikular na sa Philippine Air Force kung maaaring mapahirama ng sasakyang panghimpapawid tulad ng chopper na makapagdadala ng pangunahing ayuda, partikular na ng mga pagkain at tubig sa mga nasalanta ng bagyo sa mga lugar ngayon sa Puerto Princesa na hindi pa rin matawid gamit ang mga sasakyang panlupa. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat kasamang Chris Barrientos. Mga bangka ng Sabang na binibiyaheng underground river, halos 7 na lang ang itinira ni Odette sa halos 80 bangka na mayroon. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Romy Luzares. DYPR Balita. Halos 7 bangka na lamang ang natitira ngayon sa halos 80 bangka ng mga bangkero ng Sabang o Sitio Sabang, Barangay Cabayugan matapos na durugin ni Bagyong Odette ang karamihan sa mga bangka na ito, kung saan pinoproblema pa nila kung paano muling makakabangon matapos na nadurog na mga bangka ay may nanamantala pa kung saan ninakaw ang ilang mga makina na naiwan sa batuhan matapos na madurog ang kabuuan ng mga bangka ng mga bangkero sa Sitio Sabang, Barangay Cabayugan. Kaya naman umapay na sila ng tulong na sana'y mapuntahan sila ng pamahalang lokal ng lungsod ng Puerto Princesa at kung sino mang maaaring makatulong sa kanila para sa kanilang pangailangan. Bagamat nadadaanan na o passable na ang mula sa Barangay Buenavista hanggang sa Cabayugan at Sitio Sabang, ay wala naman silang maaaring pambili ng pagkain dahil nga sa ang kanilang inaasang panghanap buhay ay tuluyan ng nawala sa kanila. Isa rin sa inaapilan ng mga bangkero ay kung paano sila matutulungan para muling makabangon at unti-unti ay mabuo ang mga bangka na kanilang ginagamit panghanap buhay na matapos ang pandemya ay ginagamit itong pangisda, pero dahil sa tuluyan na itong dinurog ni Odette ay wala na sila ngayong hanap buhay sa Sitio Sabang, Barangay Cabayugan na inaasahan naman na sana ay may makapagbigay ng tulong sa kanila doon. Romel Suarez para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat kasamang Romy Luzares. Abangan ang ibang detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Kung pintura ang hanap, isa lang ang siguradong dapat niyong puntahan. Colors Paint Center. Sila lang naman ang exclusive distributor ng Rain or Shine Elastomeric Paint sa Palawan. Meron din silang mga construction materials tulad ng metal paint, automatic acrylic polyurethane paint, skin coat liquid, skin coat powder, steel fabrication and cement, wall coat products, enamel and latex paint. Lahat yan sa mura at abot kayang halaga dahil SRP ang presyo sa Colors Paint Center. Matatagpuan sa Unit D, DCRM Square, tabi lang ng Land Bank, along National Highway, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. For details, contact 0917-160-3610 and 0967-190-6241. Mahalaga ng iniinom nating tubig ay malinis at ligtas. Isang dekada na nagbibigay ng dekalidad, ligtas at best-tasting water gamit ang best at latest filtration, softening at disinfection process na certified at pumasa sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station. Matatagpuan sa number 5 Bacoma Street, Barangay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 0939-916-6329 at 0928-471-8478. Maglilingkod sa inyo mula Lunes hanggang Sabado para sa malinis, dekalidad na tubig. Mag 5 Aces Water Refilling Station na. Owned and operated by Arnold Beaton. Nais mo ba ng extra income ngunit problemado ka sa pwesto at puhunan? Rikers Wholesale Clothing Palawan, ang negosyong swak para sa mga nais magnegosyo ngunit walang kakayanang mamuhunan ng malaki. Hindi mo rin poproblemahin ang delivery ng items mo dahil kami na ang bahala dito. Hassle-free business, diba? Kung ikaw ay interesado, maaari kaming tawagan sa 0977-216-3066 o bisitahin ang aming Facebook page, Rikers Clothing Wholesaling Palawan Supplier. Sa aking mga inggagagman kasimanwa sa syudad ang Puerto Princesa, sa bilog ng probinsya ang Palawan. Ako, si Engineer Cesar Cervantes Habares, katabit ko akong pamilya, agapabot kanindo, iisarang mambeng igmaabunda nga pagsilibra ang Paskwa.
Ipadayunta atong pagmahal sa atong makakagawom, tulad da sa atong pagmahal sa isara, miisara. Pareho anang turo ka natin, ating mahal ng Ginoo. Kanindong tanan, maambong na Paskwa, igmabundang bagong dagon, kaluyan kita tanan atong makagagawom. DYPR Balita Tanghali. 9 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Sa ibang balita pa, na rescue na ang 10 sa 16 na nawawala sa bayan ng Roxas, pero sugatan ang mga ito. Nananatili naman sa 6 ang patay sa pananalasa ng bagyong Odette sa Palawan, kung saan 4 dito ang mula sa ang hindi pa nakikilala. Labing isa naman ang nawawala pa, 6 mula sa bayan ng Roxas at 5 sa bayan ng Aborlan. DYPR Balita. Sa ibang balita, PDRRMO nananawagan sa may mga bangka pa sa lungsod na maaring mahiram para ibiyahe ng Roxas. Ang detalye ng balitang yan, alamin natin kay Romy Luzares. DYPR Balita. Sa kasalukuyan ay nananawagan ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa lahat ng mga may bangka dito sa lungsod ng Puerto Princesa na maaaring maipagamit sa kanila para magamit na sasakyan na papunta naman ng bayan ng Roxas para sa isinasagawang relief operations at iba pang magamit na dadalahin doon para matulungan ang mga residente ng Roxas dahil hindi pa ito matawid ngayon patungo ng bayan ng Roxas. Kahit na anong uri ng sasakyan pandagat na maaaring mapahiram ay tatanggapin mo ito ng pamahalang panalawigan para makatulong sa lahat ng mga kababayan doon. Maaari lamang umanong makipag-ugnayan ang mga ito sa tanggapan ng pamahalang panalawigan, partikular na dito sa EOC ng pamahalang panalawigan. Samantala, sa pinaka-latest na update ngayon, may naidagdag sa casualties ng na LICOM dito sa EOC. Umabot na ngayon sa 7 itong death at 5 ang unidentified dito. 2 naman ang identified pero hindi pa na ipapadala ang pangalan ng 2 nasawi. At umabot na sa 28 ang casualties as 28? Hello? Oo. 7 na ang nasawi kasi kanina, parang 6 umabot pa lang. na ng 28. Oo. 27. Okay. Oo, Sige, 7 na ang naitalang latest niya yan. Kakasulat lang dito sa kanilang bulletin board. Yung latest update na yan. 7 na ang nasawi at 5 ang unidentified. 2 namang identified pero kinukuha pa nila yung pangalan na hindi pa naipapadala sa kanila. At nananatili pa rin na sa Roxas ay 6 pa rin yung casualties. Wala pa rin itong pangalan, no? Yung nawawala. Yung latest na recover na patay ay mula naman to sa Pangkol, Taytay. Oh, okay. Yung latest na death na naitala ng AOC. So, safe to assume ba na yung inaasahan nila natataas pa ito from time to... Yeah. Safe to assume ba na yung nakuha sa Taytay ay residente ng Taytay? Yes, oo, kasi sabi nila sa Pangkol yung sinasabing pinanggalingan nito. Okay, sige. Go ahead. Sorry. Oo. Okay, yun yung So, ulitin natin, 28 na yung as of now na pinaka-latest na casualties na naitadala sa buong lalawigan ng Palawan, particular sa norte ng Palawan. At ang injuries o na-rescue nila ay nagtala sila ng 10 dito na mga na-rescue nila at the same missing ay 11 pa rin sa kabuuan, 6 sa Roxas at 5 sa Aborlan, 7 ang death, 2 ang unidentified at hindi pa rin papadala dito yung mga pangalan ng mga ito. So far yan muna, samantalang nakarating naman sa bayan ng Araceli yung unang goods and team ng PDRMO na ipinadala doon, pero until now ay wala pa rin silang signal sa bayan ng Araceli. Hindi pa rin nila makontak yung team na ipinadala doon, bagamat nakarating na nga itong 315 sacks of food packs na ipinadala sa bayan ng Araceli. Kasama na yung
sa Rojas na halos kasabayang umalis nitong nakarang araw at ongoing din yung coordination nila sa iba pang mga munisipyo. At tuloy-tuloy naman yung kanilang sa abot bato sa kanila, ayun yung ginagawa. Samantalang yan muna yung pinaka-huling update mula pa rin dito. Romy, mayroon na ba silang rapid assessment ng damages na dinala ni Odette? Okay. Sa ngayon ay hindi pa makapagbigay. Si PIO kasi, si Attorney CJ ang siyang authorized dito, no? Kaya walang makapagbigay ng rapid assessment. Maging si PDRMO Officer Jerry Alile ay hindi daw siya makakapagbigay kasi nga ang kaniyang designated ngayon ay si Attorney CJ Cuamco. Pero si Attorney ay tumatawag sa atin kaso nga lang out of EOC kasi bago pa rin daw siya kakain yung oras na ito para ano. So wala pa. Ang baharing mamaya. Pwede bang ma-confirm yung pagdating ni Vice President Leni Robredo? At kung coordinated sa kanila? Ang pinag-usapan dito na nasa bayan ng Rojas nga ito at isa nagsasagawa ng relief good or pamimigay ng relief goods doon sa bayan ng Rojas. At kung paano ito nakating, maaaring gumamit ito ng private na chopper o at nung paman na sa kasalukuyan nakarating sa bayan ng Rojas. Sa kasalukuyan nasa Rojas na siya, tama? Yes, kaninang umaga, yun ang 11:40. initial na information na nasa bayan ng Rojas ito. Okay. Yun, nandito rin to sa report ng PDR. At saka bukas pala ay may additional food packs basing sa pinadala sa atin na mensahe dito ng EOC. May biyahe bukas additional food packs patungo naman sa bayan ng Rojas. Kaya yung ating mga kababayan sa Rojas ay tuloy-tuloy yung pamimigay nila ng food packs at panibago nga uli ito bukas na dadalahin doon. Kaya nananawagan yung PDRMO sa may mga bangka na maaring mahiram at gagasolinahan ng PDRMO kahit gaano kalaki o kaliit ito ay maaring ipahiram sa kanila para tuloy-tuloy yung biyahe ng mga relief goods patungo sa bayan ng Rojas at sa Araceli. So yan yung ongoing na sitwasyon ngayon. Live tayo dito ngayon sa AOC kung sana may kanya-kanya silang misa dito. Naglagay din ng misa para sa media para pag tuloy dito, dumiretso na doon kung saan katabi naman ito ng misa ni Attorney CJ, ang Provincial Information Officer. At siyang tinalagang information officer sa lahat ng mga i-release na sitwasyon na sa ongoing operation ng Bagyong Odette sa norte ng lalawigan ng Palawan. Yan yung pinaka-latest update. Go ahead. Meron pa ba? Lang. Meaning si VP Leni walang coordination sa provincial government, diretso siya sa Rojas. Parang ganon, parang nag-coordinate na lang nung dumating na. Oh, okay. So ayun, nasa Rojas na nga. Anyway, maraming salamat, Romy Lozares. Okay, live pa rin mula dito sa EOC, Romy Lozares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawengna. DYPR Balita. Kasalukuyang nasa bayanan ng Rojas si Vice President Leni Robredo at ang immediate na ipinarating ng Municipal Administrator Mr. Vic Lajera ay ang pangangailangan ng bayan ng Rojas sa tubig or ang inumin na tubig, mga damages sa mga pananim at mga natumbang puno at ang damages na nangyari o ginawa ng Bagyong Odette sa fisheries. So antabayanan po ninyo ang ibang detalye ng pagdating ni Vice President Leni Robredo sa bayan ng Rojas para magbigay ng assistance sa mga nasalanta ni Bagyong Odette. Siya po ang kauna-unahang national leader or elected leader na nagtungo dito sa Palawan para magbigay ng assistance para sa mga nasalanta ni Bagyong Odette. May balita pa po kami sa aming pagbabalik. DYPR Balita.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express Pera Padala. Boy, madto ta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure ba? Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walay hassle. Ipalawan mo na. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. I love you. Mi amor. Kitem. Ti amo. Sarayo. Ashitro. No matter how you say it with love. Express your love. Express it with Recuerdo Gift Surprise Delivery from flowers, bouquets, chocolates, and more. Located at Caliana Lansana Subdivision, Libis Road, San Pedro, Puerto Princesa City. Recuerdo Gift Surprise Delivery, only managed by Mariel K. Gabo Orlido. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Visit their website at www.surprisegift.ph or their Facebook page, Recuerdo Gift Surprise Delivery. You may also call it text at 0966-932-4602. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Let them feel your love. DYPR Balita Tanghali. 2 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali sa pagpapatuloy ng ating mga balita. Water District tuloy ang water service restoration ngayong araw. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Chris Barrientos. DYPR Balita. Tuloy-tuloy ang water service restoration efforts ng Puerto Princesa City Water District upang maibsan na ang nagpagsalita ng PPCWD si Jan Rausa. Optional na rin tubig sa buong Puerto Princesa at binuksan na rin nila ang ilang pumping stations. Maliban dito, may mga inilagay rin anya silang mga tangke sa ilang barangay sa lungsod kung saan maaaring umigib ng tubig ang ating mga kababayan at patuloy rin anya sa pag-iikot ang kanilang mga tanker upang makapag-supply ng tubig partikular na sa malalayong barangay at ang mga nasa elevated areas. Gayunpaman, inamin din ni Rausa na limitado pa rin ang supply ng tubig sa lungsod dahil kulang pa rin anyang water pressure mula sa iba nilang water sources upang maabot ang lahat ng kanilang consumers. Dahil dito, hindi anya nila nagagawang buksan ang supply ng tubig sa lahat ng mga barangay sa lungsod at kailangan pa itong i-schedule tulad ng ginawa ng Water District kagabi kung saan nagkaroon ng supply ng tubig sa city proper. Umaasa naman anya sila na bago matapos ang linggong ito ay maibabalik na sa normal ang supply ng tubig sa buong Puerto Princesa matapos lamang ang isinasagawang clearing operations patungo sa Campo 1. Samantala, si kasamang Romy Lozares meron yata nga kapanemin at Chris Barrientos para sa DYPR ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Ayos Maraming salamat Chris Barrientos. Romy Lozares, may karagdagang balita. Yes, go ahead. Okay, maraming salamat Chris at maraming salamat Ruth. Initially ay nagpaabot ng mensahe ang PDRMO na as of 5 PM mamaya ay maaari nang madaanan ang langugan ng mga light vehicle. 5 PM ang sinasabi at mga light vehicle ang mga padadaanin mamayang hapon sa langugan kung saan halos matatapos na ng provincial government yung kanilang ginagawang repair ng mga tulay at daan mula sa Mauyon hanggang sa Langugan at inaasahan nga na 5 PM mamaya ay light vehicles ay maaari nang tumawid ng Langugan. Ito ay pabatid ng provincial government ng PDRMO para doon sa mga may mga sasakyan o mga light vehicle na tatawid patungo ng bayan ng Rojas, Palawan. Yan yung additional information ay pinarating sa atin mula pa rin dito sa EOC. At yan yung pinakahuling update dito pa rin sa ayun na nga. EOC ng pamahalaang Romy, buong kaya hindi madaanan ng Langogan dahil sa bridge at sa landslide, tama? Tama, dahil sa bridge at landslide. Inuna na raw nilang nalinis yung landslide mula Langugan hanggang Titian. Kaya pag naabot ng provincial government heavy equipment yung Langugan within 5 PM today, ay passable na ito palusot ng bayan ng Rojas. Okay. Ayun, good news yan. Wala po munang mga truck Wala mo ng mga truck, wala mo ng mga truck na sangka terba ang anong tawag doon?
yung karga at Oo, ang load niya ay nasa whatever Yes. tons ang mga light load. mga light vehicle, ito ay yung mga SUV, mga pick-up, yan yung mga dapat. Walang truck. Oo. Wag muna mga truck, Walang please. truck muna. Wala muna mga truck. At Sige. initially pala, nakausap din natin si Sir Jerry Aliri. Initially, yung pagdating ni Vice Linis sa ay tama yung binabanggit niya na dumating ito ng Rojas pero hindi ito nagpasabi na darating. Pero nung naando na, bago nagpa-inform sa pamanang panlalawigan na nasa Rojas sila para sa relief operation doon. Okay, sige. Maraming At salamat. wala rin sa information kung gaano ito katagal na magtatagal si BP Linis sa bayan ng Rojas kasi walang ibang sa daanan ito kundi yung chopper na sinakyan nito patungo sa bayan ng Rojas. So naka-chopper siya ng naka-chopper siya Yes, to Rojas. Okay. Yun yung sinakyan. Okay. So, Iba rin, yan yung may ating chopper. pinakahuling update. Maraming salamat Miss Ruth at Nico back sa inyong Maraming salamat. Iba rin naka-chopper ang Vice President. Bakit ba? Di ba? Kailangan ng tulong. Balita. Maraming salamat, Romy Luzares. At naandun nga si Vice Eleni Robredo sa Rojas. Kasalukuyang nagsasagawa ng maiksing programa sa Rojas, Palawan para magbigay ng assistance sa mga nasalanta ng bagyong Odette. So, ano yan? Okay. Sa'yo. DYPR Balita. Sa ibang balita po, banking systems online na. Alamin ang detalye ng balitang yan kay Joel Contrevida. DYPR Balita. Mukhang magiging happy nga ang Christmas ng ilan, lalo na dito sa Puerto Princesa dahil online na ang mga bangko ngayon. Ilan lamang sa Puerto Princesa. Kanina sa paglilibot natin, nangunguna yung Land Bank at BDO sa mga nagbalik online na, may mga withdrawals na at may mga deposit na nagaganap ngayon sa kanilang bangko. Bagamat yung ibang bangko, siguro depende ito sa server na kanilang provider, kaya hindi pa sa nakapag-online. Nadaanan ko kanina yung DBP at saka yung AUB. Yung mga bangkong yan ay nanatiling close for any services or transactions sa ngayon. So far, pila na yung mga tao kanina at malamang hanggang ngayon dahil nga sa kailangan na mag-withdraw ng mga pera. Lalo na siguro ay sweldo ng iba, bonus or pang Christmas, medianoche nila ngayon darating na Pasko. At yan ang ating report, Joel Contribida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Salamat, Joel Contribida. Yan ang pangkabuuan ng mga balitang aming nakalap ngayong Miyerkules ng tanghali. Mag-antabay lang po sa DYPR Balita dito sa DWIC 94.3 at sa aming FB page, DYPR Palawan FB page. Paki-like po para sa mga latest na balita kaugnay sa aftermath nitong si Bagyong Odette. Ako po si Ruth Rodriguez. Magandang tanghali. Ako si Nico Mendoza Tan at yan ang DYPR Balita sa tanghali. Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Hanggang bukas, dito sa DWIZ 94.3 Palawan.